JC, balik sa'yo. Ano yung Si role mo Kia. rin? Sino ba? Kay Kian pala. Andiyan pa si Kia. Hindi ko naman nakikita. Kian eh. Ayan, ayan. Ayan. Po, first time ko po makatrabaho si Direk Chito po, kaya po, kinabahan po ako. Kasi po, ang galing po ni Direk Chito. At saka, ang role ko po dito, as kid po ako dito, anak po ako ni Miss po. Okay. Anak po ako. At yun po, kinabahan po ako ng onte. Konti lang naman. Konti. Oh, thank you, Kia. Yes, JC, ikaw baka your role here? Ang role ko dito ay si Jack. Asawa po ako ni Miss Judy Ann Santos dito. And yes, I made it. boyfriend pala. Kalaguyo. Kalaguyo. Yes. Isa po ako sa naging instrument sa pag-unearth niya ng past, ng family's past. Yeah. Yes, Janice? I belong to the first family. So, anak ako ni Tita Chan, nakapatid ko si Mon, half-sister ni Juday. Yun. Yeah. May lagim din. Ha? May lagim kang ginawa rito. Wala akong lagim na ginawa. Oh, Yung espantaho may malagim na ginawa sa akin. okay, di ba? Yes, Miss Chanda. How about you? Yung role mo naman dito. Once in a rare while, nagiging legal ako na asawa. Bakit? Mostly kasi lagi akong mistress. So ako yung legal na asawa. Playing Adele, who is consumed by anger and bitterness. At pagpasok niya pa lang sa eksena, marami siyang dalang mabigat at makaka-affect siya in a not so good way. Up to some point. Miss July? I play the role of Monette. Magnanay kami ni Nanay LT dito. Ako ang nag-alaga sa father. Kami ang second family. Kami yung nag-alaga yung tatay namin ay may sakit. So basically, dito ako to preserve the legacy and yung mga properties and all. Kasi malaking factor sa kanya na panghawakan yung memories ng kanyang ama. And to try to, pero maganda ang relationship ng magkakapatid. Parang hindi ba, for a change, ngayon lang tayo makakakita, I think, ng dalawang families na okay yung mga anak. Kahit na dalawang pamilya sila. So I think it's very refreshing na ipakita yun sa Pilipino na it's totally fine to have a big family as long as you get along dahil isa lang naman ang mga magulang ninyo at sa buhay. Okay, thank you. Yes, LT, ikaw naman. Ako si Rosa, na pangalawang pamilya ni Pabling. Si Pabling po ang pinag-aagawan namin. Wapo niya kasi. Sa pangalan pa lang, di ba? Pero Pablo talaga, di ba? Pablo talaga. Ang kanyang nickname lang ay Pabling. Oo. Yun, so sa second family kami ni Juday, si Monette, and then para wag masyadong maligil lahat, ang para sa akin tumanim dito, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yun ang pinaka-importante, a mother's love, and then yung lahat na ng mga pag-aaway namin ni Changa, yung differences ng pamilya, ipapakita rin dito. Thank you, LT. Direct, Chris, ano naman ang in-offer mo rito? In-offer ko. Sarili mo ba? Hindi, itong project. Yes. Siguro, pangatlong pelikula na namin to ni Direk. So, Okay. ako kasi, alam niyo naman siguro, nagsimula ako bilang writer, no? So, isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So, itong pelikulang to, ang simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So, kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya, pati mga creative pool niya. Lalo na ako, kasi ako yung writer. So, you really have to listen. So, minsan nag-meeting kami, oo lang ako na oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya? Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siya sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero pinatawag ka na niya, naku, may comment pa. Hindi pa revise pa, gano'n. Para na-explain naman niya lahat. So you really have to
as a collaborator, kailangan mo pasukin talaga yung utak ni Direk. Yun. Thank you. Bago ang master natin, atin namang master producer, si Atty. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero wala naman akong naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niya napaganda yung pelikula. So sobra ko na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya, mas lalo nakakatakot yung material. And then, well, there were a few times here and there, syempre nagbabantay ako ng budget, di ba? So, direct, gano'n. But overall, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already, and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors, of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko man nasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. Yeah. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So dapat sa pelikula dry land pero maraming portions na may ulan na. So nag-adjust naman yung storytelling na meron na rin ulan. But I'd gladly work with Direk Chito anytime. Again, yes. Thank you. May magandang sinabi tungkol sa akin, di ba? Ang mga artista ko mga subail. Ito na nga yung turn mo, Direk. Ikaw naman ang magsalita. Nagsiraan. Kaya pakit lang. Diba? Oh, yes, Direk. Hindi, itong mga artista nito, mahal ko sila. Ilang beses ko sila nakatrabaho. And I know them. I know them to be serious. I know yung kakayahan nila. Generally, pag may artista akong paulit-ulit na inagamit, ibig sabihin nun gusto ko siya. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa professionalism niya, sa attitude towards work. Whenever you have actor repeating work with me, you already can say na gusto ko yung artistang yun. Otherwise, never again. Naman ako dahil. Correct. So, may offer mo sa Espantaho, Direk? Ano tong may bibigay mo dito sa Espantaho? Ay. Dahil ngayon hindi masyado. Ito yung kilala mo, di ba? Yung pangalan. Ngayon pa lang namin ni Matatanggal ang sombrero mo sa Espantaho. Ako? I promise to you a different experience. Magugulat kayo sa pelikula. Kahit na anong sabihin nila, the film will stand on its own. Wow. Diba? I thank Attorney and Chris for making this a reality. Kahit na honestly, yung ginagawa ko siya, I still, kasi ganun ako gumawa ng pelikula eh. It does not parang conform to an idea. It must conform to a concept. Yes. Pero sarado, ganito ng forma, hindi. It grows. You cannot own your film, it will grow on you. You develop it, you make it mature, you make it, ganun lang.
So I think Espantaho will be very satisfactory to everybody. It's a family story, it's a horror story, it's a drama between women, strong women. And I think, kahit na ako, when I first saw it na nabuo, nagugulat din ako that it was very effective. Yeah. Okay, Thank you, Direk. Pero po, first time ko lang po kasi makatrabaho po siya. Kaya po medyo kinabahan po ako at pinrepare ko po talaga ako. Pagilitan ka. Okay. Anong gilitan ka? Hindi naman. Okay, cool. Natanong ko lang. Yes, Miss Shanta. One fortunate night, tinawagan ako ni Ricky Lee. Sabi niya, uy, nagme-message daw sa'yo si Attorney Joji, hindi ka sumasagot. Sabi ko, wala ako natatanggap ng message. Sabi niya, uy, meron daw i-offer sa'yo pelikula with Chito Ronyo. Sabi ko, oh, wala pang nagtatanong sa akin. Sabi ko na, oh. kasi I've been dying to work with him for a long time. It's been decades, no? So when Attorney Joji texted me and said, basahin mo itong script na to, and then tell me what you think. Oo, kagad ako. And I didn't think, meron akong ginagawang teleserye. And at 71, maglalagari ba ako? Ay, bahala na si Lord sa akin. Nagawa ko naman siya. And you're very good, di ba? Trailer pa lang, di ba? Yeah, I'm so fortunate to be blessed with this project at this point in my life. Pero kinakalaban mo, di ba? Yes. Juday ko na rin, Dami, dala-dalawa. Well, ako kasi, nasabi ko na kanina, when si Direk Chito, actually nag-message muna siya, nagpakilala siya, siguro nakalimutan niya may number ko pa siya, Kuratsa ang tawagan namin. Okay. Sabi niya, hi, Judy Ann. Judy Ann ba yung tawag mo sa akin, di ba? O, di niya di na maalala. Si Direk Chito Ronyo ito, may I call. Sinagot ko lang sa kanya, Kuratsa! Abay, oo naman. Tapos sinabi niya lang sa akin na, nangako ako sa'yo gagawa tayo ng horror, gawin na natin. Okay, go. Si Attorney Joji ang producer, si Chris Martinez ang magsusulat. Okay ka? Okay, go. Tatapusin ko lang yung Bagman, okay lang ba? Okay, go. Okay, go. Tirahin na natin to. So, basically, again, kagaya na sinabi nila Ate Janice at Tita Jana, hindi mo kailangan malaman kung ano yung synopsis ng isang pelikula o ng isang proyekto. Kung malaki ang tiwala mo sa main foundation ng pelikula eh. So sila yon, Attorney Joji, Direk Chito, and Chris. Sila yung talagang anchor ng pelikulang to. Kami naman yung ano lang eh. Kami ay characters na binuo din nila. Isinabuhay lang namin. So I am so very lucky na nakasama kami. Magkakasama kami ng mga artista sa isang napakagandang pelikula that's for 50th Metro Manila Film Festival. It doesn't always happen. It will never happen again. Etong ensemble na to, ilalabang ko to. I mean, we really had fun working together. Bundat na bundat kami sa bawat araw ng shooting namin. At para kami hindi gumagawa ng horror dahil tawa kami ng tawa. Actually, doon lang naman kami na-award ni Direk eh, kapag nagchichismisan kaming tatlo. 4 pagkasama si Uge. Pero ang saya ng pelikulang to. Kasama ka. Kasama ka raw. Oo, kasama ka. Pasimuno ka din minsan. Yes, Elty. Nung first in-offer sa akin ni Attorney Joji ito, parang ang sanabi niya sa akin, parang hindi pa ako sigurado. So, yun yung nalatag niya na hindi pa ako sure ha, na ano, Tatanggapin mo? Hindi, Ikaw? na ako, Okay. hindi pa ako sure, something like that. Pero kung gusto mo, ganyan. And then, ang ending, ang sabi ko sa kanya, I am willing to wait. Maghihintay po ako para sa project na ito. Tapos hanggang sa, ayun na, pinalita na nga niya sa akin, natuloy na yung project, na ako na nga yung gaganap nung nanay ni Juday. And then, kasi kami naman, way back ni Direk Chito, personal kami talagang magkaibigan. We have the same manager. Yes. And then, at the same time, nagkasama kami abroad, na kami lang, nagkasama kami sa bahay, pumupunta pati mga street boys noon. So matagal na yung pagsasama namin ni Direk Chito. Kilala na namin ng isa't isa. Boy pa si The Boy, lahat yan. Kasama siya sa mga
lahat mga love stories. Yeah. Yeah. And all. Ganun. Bawian So, portion na, di ba? Ha? Hindi na natin. Cycle lang yan, direct. Oo. Oo, Miss Oge, bilang parang sa panahon to, parang mapili ka na rin naman sa mga ginagawa mo, no, mapa-TV or pelikula. Pero ngayon, parang dalawa talaga ang pelikula mo ngayong Film Fest. Tapos, no, naging busy ka. Magkaiba namang genre. Oo. So, kamusta yung, siyempre abangan dito yung mga eksena with Juday and LT. Kamusta yung mga yung dynamics nyo nung actingan with them? Na-starstruck ako. Na-starstruck ako. Ang galing ninyo. Grabe kayo. Parang baguhang artista. Hindi, walang biro. Grabe ka. Grabe. Nagtrabaho sila sa harap mo. Yung, hindi ko maipaliwanag yung sistema ng artista eh. Pero you respect your co-actor. Kahit wala sa iyo yung camera, you should be there para support ka. And they were very consistent. And by the time na yung camera nakatutok na sa kanila, oh my God, may binigay pa times 100. Tapos ikaw talaga yung, oh my God, this is the actor at work in front of me. And you cannot do that if you're not a seasoned actor. These actors are seasoned. I am just seasoning. Yes. Yeah. These are Chanda Romero, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino. Come on! Diba? Let's give it up for them. Yes! Anong challenge sa'yo, Miss Oge, nung horror to bilang siyempre seryosong itsura mo dito? Ay! Hindi ka dapat matawa or Ay, what? totoo. Takot-takutan ako kahit hindi naman talaga nakakatakot sa paningin ko. Kasi wala naman talaga kayo nakikitang multo eh, no? Pero syempre, maisip ko lang, bumalik ako sa'yo direct, maisip ko lang sa direct, takot ka na agad. Yes, direct, ginawa kitang motivation, sorry. Babawi na lang ako ulit. Oo. Yeah, but the script itself, even just the sequences, ay, ang galing. Sorry, hindi ko na talaga. Medyo pabor na pabor talaga yung papuri ko dahil maganda talaga. So, tama ang mga combination, tama ang script, tama na buong pamilya, but at the same time, tradisyon na horror ang pinapanood kapag Christmas. So, kumpleto, di ba? Ito na yun. Parang guest role ka lang dito, so medyo maiksi ka lang ba namin makita sa screen or matagal-tagal din? Medyo mahaba-haba yata, Alan. Hindi ko pa rin napapanood. Pero while doing it, hindi ko naman naramdaman na parang maiksi because the role is very important. The role is significant. The character. My character's name is Georgia. Nalala ka, Georgia? O ano, pagpapromotin mo na ba si Oge? Opo, pupunta po ako kay Maricel Soriano. Naku, thank you Maria, pinapromote mo ako. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan, ipamalita ang Espantajo. Napakagandang pelikula. Hindi na po namin ito masyado pang dadagdagan ng kung ano-anong description. Pero ayon po sa director namin, at ayon sa writer, at ayon sa aming producer, hindi naman po sila mambobola. Napakaganda po ng pelikula. Maraming salamat po sa inyong support. See you at the cinemas. And congratulations, Miss Judy Ann. Direct, I love you. Pumapromote pa po ako sa ibang medium, sa ibang platform. Thank you, Miss Oge. Para kay Juday naman,